Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na with evidence. Nako kabibig, sinagot ni Claire Castro, nagpa-press con agad-agad si Claire Castro ngayong araw na to. Oy, hindi talaga niya pinakawalan ang statement ni VP Sara na si BBM ang problema ng bansa. Ay nako, sinagot ni Claire Castro mga kabibig na si VP Sara, hindi ba ikaw ang problema ng ating bansa? Si VP Sara daw ang problema ng ating bansa, kabibig. Yan ang banat ni Claire Castro. Sagot naman ng ilang netizen, baka ikaw ang problema, Claire Castro, hindi mo ba alam bumagsak ang rating ni BBM dahil sa iyo? Hala. At ito pa kabibig. Sabihin nating failure, baka failure yung impeachment case ni BBM kasi hindi pa nga nasumite or serado daw ang kongreso, binasura na. Walang anong sinabi ni Claire Castro? Walang, sabi niya, pinaghuhugutan. Walang pinaghuhugutan daw ang impeachment ni BBM. So it means, yung nangyari kay Pangulong Duterte, wala lang yung sa kanila. So bale, okay lang sila. So parang wala kayong choice. Makulong si Duterte, kasalanan nyo yan. So walang pinaghuhugutan. So ito kabibig, ang ating unang videong panonoorin ngayon, itong pagsagot ni Claire Castro kay VP Sara na si VP Sara ang problema ng Pilipinas. Siya ang mabigat na problema ng Pilipinas. Grabe si Claire Castro, no? Confident na confident mga kabibig. Opo mga kabibig, ito na si Claire Castro, ating pakinggan ang kanyang reaksyon, ang kanyang banat, ang kanyang sagot kay VP Sara. Ito na si Claire Castro mga kabibig, pakinggan natin siya. Madam Claire, are you ready to single out one particular name, Duterte again? Ito na. Tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran. At nanood ka pala. Nanood ka pala, Claire Castro. Kaya pala nag-press con ka kasi nanood ka. At kailangan mo siyang sagutin. Ako, natududan talaga ako kabibig. Di ba dapat kung magpa-press con si Claire Castro, mga importanteng mensahe na galing kay BBM. Pero dito parang si Claire Castro na yata ang presidente Claire Castro, the new president? Kasi kung ano ang mga sinasabi ni VP Sara, sasagutin niya. Diba? At ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano. Wait, Claire Castro, hindi mo ba alam, nung umupo si VP Sara, ang kanyang opisina ang may mataas na trust rating, may mataas na performance rating, ang DepEd nakakuha ng mataas na performance rating. Kahit walang experience si VP Sara, ginanpanan niya ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Kahit walang experience si VP Sara, ginamit niya ang kanyang puso para makonect sa mga bata at sa mga guro. At alam mo ba, Claire Castro, sa pamumuno ni VP Sara DepEd, maging maligaya ang mga teachers. Doon na daw sila nakaranas ng 1 month of vacation na walang interruption. Baka nakalimutan mo yan, Claire Castro. Or baka ayaw mo lang makinig sa mga good news about the Office of the Vice President, about VP Sara as DepEd Secretary. Mahirap naman pag magbulag-bulagan tayo. Ano nga ba, napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020. At since 2020 pala yan. Kailan ba umupo si VP Sara?
Kailan ba? 2020 ba siya umupo, mga kabibig? So, since 2020 yan, hindi pa yan trabaho ni VP Sara. The previous pa yung DepEd Secretary. 'Di ba? So, wag mong tanungin si VP Sara sa 2020. Hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Paano gagawa ni VP Sara ng paraan kung hindi niya alam ang proyektong iyan? At I'm sure naman, Claire Castro, may mga kabalastugang nangyari naman dyan. Kung sino yung mga contacts na mga laptop. Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Wow! Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So it means mali ang mga taong iboto si VP Sara, maling leader si VP Sara. Wow, confident si Claire Castro. Hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Una, sinabi mo na, isa, dalawa, tatlo. Wow, confident ha? Confident talaga si Nakakaumay na, sabi ng iba, nakakaumay itong si Claire Castro. Sabi ng iba, wag niyong tanggalin si Claire Castro kasi siya yung clown sa BBM administration. Uy, grabe naman kayo, clown talaga. At sinagot din ni Claire Castro tungkol sa impeachment ni BBM. Anong sabi niya? Walang pinaghuhugutan. Dapat ba talaga may hugot pag mapa-impeach tayo? How do you define pinaghuhugutan para talaga sabihin na, impeachable yan? Lawyer pa sana si Claire Castro, pero hindi niya alam kung impeachable ba ang ginagawa ni BBM or hindi. Ako po. Pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Yan sabi niya. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Pala statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal. Kahit may nilabag na batas, may Senate hearing naman may kinasuhan na sa ombudsman. May pinaiimbestigahan pa na ng ombudsman. So it means, hindi ka naniwala, Senate hearing? Hindi ka naniwala sa mga kasong isinampa ni Senator Amy Marcos? Hindi ka naniwala sa na-find out the findings ni Senator Amy Marcos? Ano ba klase na ito? Pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interest patungkol dito, wala ngang red notice. Anong commitment sa Interpol? Isim pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity? So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Ay, yun lang? Yun lang ba ang sagot mo? O eto si Cardema, mga kabibig, nag-update si Cardema sa sa kung ano ang nangyari. So eto kabibig panoorin natin kung ano ang update ni Ronald Cardema hinggil sa plano nilang pagsampa na impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito na. Congresswoman Cardema ay nandito sa Kongreso
at ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan pong magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa, or else pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mechanism Kaya pala. ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. Kaya pala hindi siya din pwedeng kasuhan ni Amy Marcos sa ombudsman. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So doon pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas at pinagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. Correct. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya, betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It is the President himself. So doon po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung katulad ng kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong allegation at violation, lahat na nang pwedeng isingit. Dito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam nyo, dito sa ating bansa, lahat nga ng aarestuhin, kahit opisyal ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka nating iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. Correct. So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagpa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyaring ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive kasi wala daw po si Secretary General.
Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, Tama. hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General. Correct. Pwede naman. Ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naaayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yon. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan, patuloy na lumalaban at patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino dito po sa Kongreso. Tayo lang po nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Tayo lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, durugista, kriminal, terorista at kurakot sa gobyerno. Tayo lang po ngayon ang nagfa-file ng impeachment para managot ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa ating grievances kung bakit dinala ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli po, samahan niyo po ang Duterte Youth Party List, ang kaisa-isa pong naninindigan para sa ating mga pinaglalaban po dito sa ating bansa. Maraming salamat po. So yun kabibig ang statement ni Duterte Party List Ronald Cardema. At ito naman ang statement ni Martin Romualdez. Bakit kaya hindi tinanggap mga kabibig? Office of the Solicitor General pwedeng tumanggap doon, di ba? Ito na kabibig ang kanyang sagot. Wala pa tayo, we're not in session right now. So not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung Section's office there, seminar sila ngayon. So we have to wait for the proper time to consider that. May proper time pala kung kailan i-accept yung impeachment case laban kay BBM. Sabi again, Wala pa tayo, we're not in session right we're not in session right now. now. So not much can be done, di ba? At sa alam Mahirap bang i-accept sa Office of the Solicitor General yung impeachment case? Pag-accept, mahirap ba? Kahit walang session, hindi ba pwede? ko po, miski yung Section's office there, seminar sila ngayon. So we have to wait for the proper time to consider that. Wala pa tayo, we're not in Yan ang statement ni Martin Romualdez, mga kabibig. So, yun ang kabibig. Yun ang mga nangyayari ngayon sa kabila ng dami-dami, no? Pag paparating ang election, ang daming mga diskusyon, daming mga istorya. So ano ang iyong reaction hinggil dito mga kabibig niya? Si BP Sara, ang mabigat na problema or isa sa problema ng ating bansa. Posible yatang itong impeachment case ni BBM, basura na lang. So, yung effort ng Duterte Youth Party List, kasi walang susuporta sa kanila. Pati nga Makabayan Black, pati Makabayan, no? Sabi nila, ito daw ang ginawang pagsumite na impeachment case ni BBM. Duda daw sila. Wala, grabe, no? Nagdududa ang Makabayan. Bakit? Ako. So na kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating bibigyan ng reaction. Yun lang po mga kabibig. See you next time. Bye everyone. Thank you for watching. Shoutout sa ating mga OFW. Yung nakaboto na, congratulations. You did a great job. At yung hindi pa boboto at yung boboto pa sa Lunes, isip-isipin natin at huwag kalimutan ang Pinipilaban Duterte. Bye everyone. See you next time.